Magandang umaga sa bawat isa. Purihin ng Panginoon at medyo umaliwalas ang panahon. 2 linggo na halos nag-uulan, may bagyo at may paparating pang bagyo. Asahan po natin yan. Sa buwan ng Agosto ng Setyembre ay palaging bumabagyo at kinakailangan tayo po ay laging mag-ingat at laging maging handa sa mga bagyo. At maging sa bagyo ng buhay, sa bagyo ng pagsubok sa buhay. Maging handa po tayo lagi. May mga panahon sa buhay natin na tahimik at mapayapa ang lahat. Maayos ang pamilya, maayos ang trabaho, maayos ang pananalapi, maayos ang relasyon, maayos ang kalusugan, maayos ang kinabukasan, maayos ang ministry, payapa ang buhay. Ngunit isang araw, biglang may darating na bagyo ng pagsubok. Minsan ang bagyo ay problema sa pamilya. Minsan ang bagyo ng pagsubok ay problema sa pananalapi. Minsan problema sa kalusugan. Kaya minsan ang iba nakakaranas ng pagkakasakit. Minsan, problema sa relasyon, problema sa trabaho, problema sa negosyo, minsan problema sa mga anak, minsan problema sa asawa. Minsan problema sa pag-aaral. Minsan problema sa ministry, problema sa church. Kaya minsan, napapaisip tayo, kapag dumarating ang mga matitinding unos o bagyo ng pagsubok sa ating buhay, ang iba sa atin, nasasabi natin, malalampasan ko ba ito? Di ba minsan nangyayari yan, pag dumating sa iyo yung pagsubok, yung problema, yung kahirapan, yung kagipitan, yung karamdaman. Ang tanong natin malalampasan ko pa ba ito? Malalampasan ko ba ang problema sa pamilya? Malalampasan ko ba ang problema sa pananalapi? Malalampasan ko ba ang paghihirap sa buhay? Malalampasan ko ba ang sakit ng nakaraan? Malalampasan ko ba ang mga matitinding pagsubok na ito sa aking buhay? Kaya ang tanong natin, makakayanan ko ba ito? Kaya mo pa ba? Makakaya ba natin itong pagsubok, itong problema? At minsan ang sinasabi natin, kailan ito matatapos? Hanggang kailan? May mga pagkakataon na pag tumingin ka sa katabi mo, sige, tingnan natin, nakangiti siya. Sa labas, pero sa loob, may problemang kinakaharap. Umaawit tayo sa pagsamba sa Diyos, pero sa puso natin, umiiyak tayo. Napipigati, nalulungkot. Malimit, ang iba sa atin, sinasabi natin, pinapalakas natin yung loob natin, nasabi natin, mabuti ang Diyos. Ngunit sa kalooban natin, nagtatanong tayo, Panginoon, paano ko ito malalampasan? Paano ko malalampasan yung problema, yung kahirapan, yung sakit, yung karamdaman? Itong atake sa aking pananampalataya, itong problema sa pamilya, paano ito
malalampasan. Ngayong umaga mga kapatid, meron ako mabuting balita sa inyo. At ito ang mabuting balita. Mapagtatagumpayan natin ang matitinding unos, bagyo ng pagsubok sa ating buhay dahil mas makapangyarihan ang Diyos na pinagkakatiwalaan natin kaysa sa anumang bagyo ng problema na ating kinakaharap. Purihin ang Panginoon. Come on, purihin ang Panginoon. Palagpakan natin ang Diyos. Pakisabi sa katabi mo, mapagtatagumpayan mo ang lahat ng problema. Makakaya mo yan. Malalampasan mo yan. Mapagtatagumpayan mo yan. Dahil mas makapangyarihan ang Diyos na ating pinagkakatiwalaan. Purihin ang Panginoon. Tandaan po natin ito mga kapatid, hindi ka nag-iisa sa bagyo ng pagsubok. Hindi ka nag-iisa. Hindi ka nag-iisa sa problema mo. Hindi ka nag-iisa sa kinakaharap mong pagsubok. May Diyos na nagmamasid at nagmamalasakit sa iyo. Naniniwala po kayo? Pagkasabi sa katabi mo, mayroong Diyos na nagmamahal sa iyo. Siya'y nagmamalasakit sa iyo. At hindi ka niya pababayaan. Kaya tayo naririto, tuwing linggo, sumasamba tayo sa Panginoon, naniniwala tayong mayroong Diyos na nagmamahal po sa atin. Tingnan natin ngayong umaga ang sinasabi ng banal na kasulatan. Sa aklat ng Marcos, kabanatang 4, talatang 35 hanggang 41, ganito ang sinasabi. Kinagabihan, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, tumawid tayo sa kabilang ibayo. Kaya't iniwan nila ang mga tao at tumawid ng dagat lulan ng bangkang sinasakyan ni Jesus at may iba pang mga bangkang sumabay sa kanila. Talatang 37, dumating ang isang malakas na unos, malakas na bagyo. Kaya't hinampas ng malalaking alon, ang bangkang kanilang sinasakyan na halos mapuno na ito ng tubig. Dumating ang malakas na unos at inahampas ng malalakas na alon ang kanilang bangka na halos mapuno na ng tubig ang kanilang bangka. Ngunit si Jesus naman ay natutulog sa ulihan ng bangka at nakahilig sa isang unan. Ginising siya ng mga alagad at sinabi, Guro, wala ba kayong malasakit? Malulunod na tayo. Bumangon si Jesus, sinaway ang hangin at inutusan ng dagat. Sinabi niya, pumayapa ka, tumahimik ka, tumigil nga ang hangin at nagkaroon ng katahimikan. Sinabi niya sa kanyang mga alagad, bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananampalataya? Talatang 41, labis silang natakot at sinabi sa isa't isa, sino kaya ito? Sino ito? Na pati hangin at tubig ay sumusunod sa Kanya. Purihin ang Panginoon sa Kanyang salita. Mga kapatid, sa binasa nating kwentong ito, 3 bagay, 3 katotohanan ang malalaman natin ngayong umaga kung paano natin mapagtatagumpayan ang malalakas na bagyo ng pagsubok, ng problema sa ating buhay. Ngayong umaga, nais kong mangusap sa paksang mapagtatagumpayan natin, mapagtatagumpayan mo ang mga bagyo ng pagsubok sa iyong buhay. Amen? Mapagtatagumpayan natin. Pakisabi sa katabi mo, mapagtatagumpayan natin. Mapagtatagumpayan natin ang mga bagyo ng pagsubok sa ating buhay. Mapagtatagumpayan mo ang sakit. Mapagtatagumpayan mo ang karamdaman. Mapagtatagumpayan mo ang kahirapan sa buhay. Mapagtatagumpayan mo ang problema sa iyong pamilya. Mapagtatagumpayan natin.
Naniwala po kayo? Kaya natin ito, kaya mo yan, malalampasan mo lahat ng pagsubok, lahat ng problema. Ngunit, paano? Kuya, paano? Pastor, paano mapagtatagumpayan ang mga bagyo ng pagsubok sa ating buhay? Paano? Sabi ko sa inyo kanina, 3 bagay. Una, tanggapin natin ang mga bagyo ng pagsubok ay bahagi ng ating paglalakbay sa buhay. Tanggapin natin. Pagka sinabing tanggapin mo, ibig sabihin, asahan mo ito na darating sa buhay mo. Hindi pwedeng hindi darating ang problema sa iyong buhay na para bang nabigla ka, nagulat ka. Pagka isang bagay tinanggap mo, ibig sabihin, inaasahan mo, handa ka, na may bagyo ng pagsubok talaga. Kaya nga tayo, di ba, taon-taon may bagyo. Taon-taon mayroong paghahanda. At hindi paghahanda ang nangyayari, pagkuha ng mga bagay na dapat ihanda. At ito ang mundo natin. Pero tayo po bilang mga anak ng Diyos, dapat po tayong maging handa. Asahan natin. Tanggapin natin ang mga bagyo ng pagsubok, bahagi ng buhay natin. Bahagi ng pagdaan natin sa mundong ito. Bahagi ng paglalakbay natin sa buhay. Tingnan natin sinasabi ng banal na kasulatan. Sa talatang 35 na aklat ng Marcos, kabanatang 4, kinagabihan, sinabi ni Jesus, sinabi ng Panginoong Jesus sa kanyang mga alagad, sa mga sumusunod sa Kanya, sa mga sumasampalataya sa Kanya, sinabi niya, tumawid tayo sa kabilang ibayo. Kaya't iniwan nila ang mga tao at tumawid ng dagat lulan ng bangkang sinasakyan ni Jesus at may iba pa mga bangkang sumabay sa kanila. At sinabi ng kasulatan, sa talatang 37, dumating ang isang malakas na unos. Nung sinabi ng Panginoong Hesus, pansinin natin, nung sinabi ng Panginoong Hesus na tumawid tayo sa kabilang ibayo, ibig sabihin may pupuntahan sila. Meron silang destinasyon. At sa kalagitnaan ng kanilang pagtawid sa dagat, dumating ang isang malakas na unos. Pansinin po natin, sumunod sila sa Panginoong Hesus. Ngunit sa pagsunod nila sa Panginoong Hesus, dumating ang isang malakas na unos, ang isang malakas na bagyo. Mga kapatid, tandaan po natin ito. Ang pagsunod kay Jesus ay hindi garantiya na wala ng problema. Hindi dahil sumusunod ka sa Panginoong Hesus, hindi dahil na sumasampalataya ka sa Panginoong Hesus, maayos na ang buhay. Hindi po. Pag sumunod ka sa Panginoong Hesus, may atake sa buhay. Hindi mawawala ang problema. May pagsubok pa rin. Kaya sa kalagitnaan ng pagsunod nila sa Panginoong Hesus, dumating ang unos. May isang napakahalagang bagay na dapat nating maunawaan ngayong umaga. Hindi sila tumawid sa dagat dahil sumuway sila kay Jesus. Paparoon sila sa kabilang ibayo o sa wikang Ingles, other side ng kanilang buhay dahil sumunod sila sa Panginoong Hesus. Dahil sumampalataya sila sa Panginoong Hesus. Tandaan po natin, ang pagsunod sa Diyos ay hindi nangangahulugan na wala ka nang harapin na malakas na bagyo ng pagsubok sa iyong buhay. Hindi dahil sumusunod ka sa Panginoong Hesus, hindi dahil sumasampalataya ka sa Kanya, wala nang problema. Wala nang atake ng sakit. Wala nang atake ng kahirapan. Minsan, maaring nasa kalooban ka ng Diyos at makakaranas ka pa rin ng matinding pagsubok. Makakaranas ka pa rin ng matinding problema. Ang malalakas na unos o bagyo sa buhay ay hindi nangangahulugan na iniwan ka ng Diyos. Hindi rin ito nangangahulugan na mali ang destinasyon na iyong tinatahak. Magiging mali ang destinasyon mo kung mali ang buhay mo. Pero tama ang destinasyon ng iyong buhay kapag tama ang iyong buhay. So dito makikita natin tama sila. Sumunod sila sa Panginoong Hesukristo. Kaya lang,
di nangangahulugan na dahil sumunod ka sa Panginoong Hesus, sumampalataya ka sa Kanya, okay na ang buhay. Tandaan po natin ito. Sinabi ng Panginoong Hesus sa aklat ni San Juan, Kabanatang 16, talatang 13, sabi niya, sa sanglibutan, mayroon kayong kapigatian. Ibig niya sabihin, sa mundong ito, may problema talaga. May pagsubok talaga. Sa mundong ginagalawan natin, meron talagang kapighatian. Dahil ang mundong ginagalawan natin ay mundong pinamamahalaan ng kasalanan. Kaya nakakakilos ang atake ng kaaway, kaya may kalamidad. Ang kalamidad ay resulta ng kasalanan na bago ang lahat dahil sa pagsuway ng tao. Kaya merong kapighatian sa mundo natin. Habang nabubuhay tayo, talagang daranas ka ng problema. Hindi natin pwedeng takbuhan ng problema. Hindi po pwedeng magulat ka at sabihin mo, pagsubok na naman, problema na naman. Hindi pwede. Kaya isang katotohanan dapat malaman natin, tanggapin natin. Ngayong umaga, na darating ang problema. Tanggapin natin ito, maging handa tayo. Ang mga alagad sa senaryong ito, hindi sila naghanda. Mga kapatid, nawa matutunan po natin ngayong umaga na tanggapin na ang mga malalakas na unos o bagyo ng pagsubok sa ating buhay ay bahagi ng pamumuhay natin sa mundong ito. Sa mundong ito, mayroong kapigatian. Sa mundong ito, mayroong problema. Talagang may darating na pagsubok. Talagang may darating na testing ng buhay. Kaya nga mga mag-aaral sa eskwelahan, lagi silang merong test. May pagsusulit. Ibig sabihin, paghahanda ito na dapat nilang tanggapin na kinakailangan silang mag-review, kinakailangan nilang maghanda para pagdating ng pagsusulit, pagdating ng testing, mapagtatagumpayan. Hindi babagsak. Hindi mabibigo, hindi give up, hindi susuko dahil talagang may darating na testing sa buhay. May darating na problema, may darating na matinding atake sa iyong pananampalataya. May darating na kapighatian, isang araw mababalitaan mo, maririnig mo, mayroong isang mahal sa buhay na wala na. May darating na pagsubok sa pamilya at maririnig mo, isa sa kapamilya mo may sakit, may karamdaman. At isipin mo, sa nakukukuha ng pambayad sa ospital, sa nakukukuha ng pambili ng gamot, at mag-aalala ka, pababalisa ka. Ngunit ng katotohanan, mga kapatid, darating talaga. Maaring hindi mo inaasahan, magdadala sa iyo ng kapigatian. Magdadala sa iyo ng kalungkutan. Maaring may mga pagkakataong mababago ang plano mo sa buhay mo. Mababago yung pananaw mo sa buhay mo. May mga bagay na darating na hindi mo kayang kontrolin. May mga bagay na magdadala sa iyo ng limitasyon. At masasabi mo, kaya ko ba ito? Malalampasan ko ba ito? Mapagtatagumpayan ko ba ito? Kaya meron akong mabuting balita sa inyo. Ang bagyo o ang malakas na unos sa iyong buhay ay maaring bahagi lang ng iyong paglalakbay, ngunit pakisabi sa katabi mo, hindi ito ang destinasyon ng iyong buhay. Amen? Ang pagsubok, hindi yan ang destinasyon ng iyong buhay. Dadaan ka dyan, pero hindi ka tatambay dyan. Amen? Maaring may magkasakit, dadaan kayo dyan. Kasi tayo'y tao, normal na tao tayo. Dadaan ka sa sakit at karamdaman. Ngunit tandaan mo, bahagi lang ito ng iyong buhay. Hindi ito yung destinasyon ng iyong buhay. Ang kalungkutan, kapigatian, ay hindi destinasyon ng iyong buhay. Hindi habang panahon o araw-araw na ikaw ay malungkot at napipigati. Amen? Kaya nga sabi ng kanta kanina, araw-araw, magpuri tayo sa Diyos. Araw-araw, tayo'y sumamba sa Panginoon. Dahil kahit na gaano kabigat ang problema, merong Diyos na tutulong sa iyo at magbibigay sa iyo ng kanyang pag-aaliw, ng kanyang pagmamahal.
May Diyos na tutulong sa iyo pang madaig mo ang pagsubok. Sino siya? Siya si Jesucristo, ang ating Panginoon. Purihin ang Diyos. Kaya sinabi ng Panginoong Isus, tumawid tayo. Sabi niya, tumawid tayo. Sabi ko in English, let us cross over to the other side. Ibig sabihin, nung sinabi niya tumawid tayo, sabi niya, pinupunto ng Panginoong Isus may layunin. Tatawid ka lang dito. Sa pagtawid mo, may unos, may pagsubok, pero lalampasan mo yan, mapagtatagumpayan. Sabi niya, tumawid tayo sa kabilang ibayo. Kasi yung kabilang ibayo, o yung other side sa wikang Ingles, ito yung kaganapan ng kalooban ng Diyos. Kaya hindi ka dapat mapigilan ng bagyo ng pagsubok, ng problema sa buhay, na para bang susuko ka na, give up ka na, titigil ka na, at ayaw mo na. At tatakbuhan mo na yung problema. Hindi po. Ang bagyo ng pagsubok, hindi ito destinasyon ng iyong buhay. Ang problema, hindi destinasyon ng iyong buhay. Ang sakit at karamdaman, hindi ito destinasyon ng iyong buhay. Kaya hindi ka magtatagal dyan. Ibig sabihin, lalampasan mo yan, mapagtatagumpayan mo ang sakit at karamdaman. Ang kabiguan sa buhay, hindi ito yung destinasyon mo. Ang atake ng kaaway sa iyong buhay, hindi itong destinasyon ng iyong buhay, kaya huwag kang tumambay doon. Huwag kang manatili doon. Huwag kang mapighati. Sabi ng Panginoong Isus, sabi niya, sa mundong ito, mayroong kapighatian, pero sabi niya, dinaig ko ang sanglibutan. Amen? Dinaig ng Panginoong Isus ang sanglibutan. Lakasan ninyo ang inyong loob. Pagsabi sa katabi mo, lakasan mo ang loob mo. Maging malakas yung kalooban, maging matibay tayo. Maging matatag tayo. Kaya nga sa wikang Ingles, maging resilient tayo. Diba kahit na, ganyan ang Pinoy eh. Lalo na yung mga Kristiyanong Pinoy, mga Pilipinong mananampalataya sa Panginoon. Matibay, matatag. Kaya, ang kasalukuyan mong sitwasyon ngayon, ang kinakaharap mo ngayon ng pagsubok at problema, hindi yan katapusan ng iyong kwento. May kabilang ibayo. Meron tinatawag na other side ng kaganapan, ng kalooban, at katugunan ng Panginoon. Mayroong layunin sa buhay. May destinasyon ang Panginoong Isus sa ating buhay. Kaya sabi ng Panginoong Isus, tumawid tayo sa kabilang ibayo. Kaya kung ikaw ngayon ay nasa matinding bagyo ng pagsubok, tandaan mo, ang pinagdaraanan mo ngayon ay bahagi lamang ng iyong buhay. Hindi ka dapat manatili doon. Hindi yun ang destinasyon mo. Ang kahirapan, hindi ito destinasyon ng iyong buhay. Ang kagipitan sa buhay, hindi yan ang destinasyon ng iyong buhay. Merong other side, may kabilang ibayo, na siyang kaganapan ng kapahayagan ng kapangyarihan ng Diyos sa iyong buhay. Kaya dadaan ka sa pagsubok. Dadaan ka sa problema. Tanggapin natin ito. Amen? Tanggapin natin ito na bahagi ito ng buhay natin. Walang sino man na nabuhay sa ibabaw ng lupa na hindi tumanggap ng problema at hindi nakaranas ng pagsubok sa kanyang buhay. Wala po. Lahat tayo dadaan. Kaya tanggapin natin ito na bahagi ng ating buhay. Huwag kang magulat sa pagsubok. Huwag kang mag-react sa problema. Huwag kang reactive. Maging proactive ka. Ibig sabihin, kailangan ihanda mo sarili mo. Hindi kung kailan tag-ulan, tsaka ka magpapagawa ng bubong. Eh di talagang bubuhusan ka naman ng tubig talaga. Diba? Ang langgam, bago magtag-ulan, bago bumagyo, nag-iipon ng pagkain yan. Hindi sila naghihintay sa ayuda o pagbabaha ng bigas. Hindi po. Nandito po ba tayo? Nagkakaintindihan po ba tayo? Huwag kayong magulat sa pagsubok. Huwag kang magulat sa darating na unos. Huwag kang magulat, bagyo na naman. May bagyo na naman, may bagyo pa na naman darating. Kailangan natin itong daanan. Amen? Kailangan natin itong harapin na bahagi ng ating buhay. Pangalawa, ng katotohanan. Tumindig tayo na may buong pagtitiwala na ang Panginoong Hesus ay hindi nagpapabaya sa panahon ng matinding bagyo ng pagsubok sa ating buhay.
Sabihin, tumindig ka. Ibig sabihin, maging matatag ka na magtiwala ka, buong pagtitiwala mo na ang Panginoong Hesus, ang Diyos na pinaglilingkuran mo, hindi siya nagpapabaya. Amen? Pakisabi sa katabi mo, hindi ka pababayaan ng Diyos. Magtiwala ka lang sa Kanya. Amen? Magtiwala ka. Magkaroon ka ng buong pagtitiwala sa Kanya. Hindi yung may problema, may pagsubok, iyak-iyak ka. Ngungoy-ngungoy ka. Diba? Mag-i-emote ka sa gilid, sa tabi. Pakisabi sa tabi mo, maging malakas ang iyong kalooban. Maging matibay ka. Maging matatag ka. Yung ibig sabihin ng tumindig ka. Pag sinabi tumindig ka, ibig sabihin tumayo ka ng may paninindigan. Magkaroon ka ng buong pagkakatiwala sa Panginoong Hesus na hindi ka niya pababayaan. Mga kapatid, nais kong sabihin sa inyo sa panahon ng matinding bagyo ng pagsubok, matitinding unos ng buhay, ang kailangan lang natin magtiwala at sumampalataya na hindi ka pababayaan ng Panginoong Hesus. Amen? Hindi tayo pabayaan. Hawak ng Diyos ang iyong buhay. Ikaw naman, hawak mo ang beat. Tingnan po natin ang ating talata. Sa aklat ng Marcos, Kabanatang 4, talatang 38. Tingnan natin ang Panginoong Hesus. Si Jesus naman ay natutulog. Meron bang Diyos na natutulog? Si Jesus naman natutulog sa bangka, nakahilig sa unan. Ayan. Napakaganda ng senaryong ito, mga kapatid. Doon po sa binasa nating kwento, ang mga alagad natatakot sila. Nag-aalala sila, nababalisa sila doon sa matinding unos. Pero ang Panginoong Hesus tahimik. Ang mga alagad nagpapanik. Nag-aalala. Na sinabi nila, mamamatay tayo, malulunod tayo. Mga kapatid, itong mga alagad na ito, mga fishermen sila, mga mangingisda, sanay sila sa dagat. Sanay sila bilang mga bihasang mga mangingisda. Pero yung bagyon dumating sa kanila, matindi ito, matinding unos, sa wikang Ingles, windstorm. Talagang mega ito, malakas na bagyo, malakas na alon ang humahampas sa kanila na talagang nagbigay ng takot sa kanila. Pero sa kalagitnaan ng matinding unos, si Jesus ay payapa. Purihin ang Panginoon. Bakit payapa ang Panginoong Hesus? Bakit siya ay nagpapahinga lang? Dahil ang Panginoong Hesus ay hindi natatakot sa mga bagay na kinatatakutan ng mga alagad niya. Kaya nung lumapit sa kanya ang kanyang mga alagad sa talatang 38, sabi nila, Guro, wala ba kayong malasakit? Hindi ka ba nagmamalasakit, Panginoon? Malulunod na tayo. Mapapahamak tayo. Wala ka bang gagawin? Wala ba kayong malasakit? Sabi nila. Pansinin natin, mga kapatid, ang malakas na unos ay hindi lamang ito umatake sa kanilang bangka na kanilang kinasasakyan, inatake rin ng matinding unos ang kanilang pagtitiwala sa Panginoong Hesus. Minsan sa ganyan sa atin Minsan ang atake ng problema, atake ng pagsubok, minsan dadaan yan pero nagbibigay ito sa atin ng kaisipan. Nagbibigay ito ng atake sa ating kalooban na mag-iisip tayo at sasabihin natin, nagmamalasakit pa ba ang Diyos? Mahalaga pa ba ako sa Panginoon? Mga kapatid, ganito rin ang ginagawa ng bagyo sa ating buhay. Katulad ng kanila. Minsan ang matitinding pagsubok sa ating buhay, nagdadala ng takot sa atin, di ba? Ako naranasan ko ito Nung duman ako sa pinaka-lowest point ng buhay ko, natakot din ako Kasi pag ikaw ay nandun na siya tawag na near-death experience, matatakot ka. Near-death experience yan, mamamatay sila Kaya nagtanong sila sa Panginoon, nagmamalasakit ka ba? Minsan kapag ikaw ay nadaan sa ganitong matinding problema ng iyong buhay, mangangamba ka para sa buhay mo. Lalo kapag mayroong balita na mayroong may sakit. Mangangamba ka, paano na? Kaya alam niyo, nung ako'y nagkasakit, at 21 araw ako
sa heart center, natakot din ako eh. Nangamba ako eh. Nagkaroon ako ng tinatawag na kalungkutan at kapigatian. Nagtanong ako sa Panginoon eh. Minsan ganyan eh, pagka may problema, may pagsubok, minsan magtatanong ka, mapapaisip ka, at sasabihin mo, Panginoon, naririnig mo ba ako? Dinirinig mo ba, Panginoon, yung panalangin ko? Minsan sinasabi natin, Panginoon, may pakialam ka pa ba? Parang ganun eh. Minsan magtatanong ka eh. At inatake nito yung pagtitiwala mo sa Diyos. Pagka dumaan ka sa matinding krisis ng iyong buhay, sa matinding problema, at minsan magtatanong ka, Panginoon, bakit mo hinayaan ito? Bakit mo hinayaan na magkaganitong buhay ko? Bakit mo hinayaan na magkaganitong pamilya ko? Bakit mo hinayaan, Panginoon, na may magkasakit sa amin? Bakit, Panginoon? Minsan marami tayong bakit, marami tayong tanong sa Kanya. Minsan sinasabi natin, Panginoon, mahalaga ba ako sa iyo? Minsan sabi natin sa Kanya, Lord, nasaan ka? Bakit tahimik ka? Mga kapatid, tandaan po natin, ang pagdating ng bagyo ng problema sa ating buhay ay hindi nagpapatunay na wala ang Diyos o wala ang presensya ng Diyos. Nakamasid ang Diyos, nakatingin siya at nakasubaybay siya. Bakit? Dahil ang Diyos nagmamahal. Purihin ang Panginoon. Maaring tahimik ang Diyos sa sitwasyon mo sa iyong buhay, pero maaring hindi niya alam ang nangyayari sa iyo. Kaya siya Diyos. Alam niya yung nangyayari sa iyo. Alam niya yung pag-iyak mo sa gabi. Alam niya yung mga katanungan mo, alam niya yung mga agam-agam mo, yung isipin mo, ano na mangyayari sa pamilya ko pag wala na ako? Ano na mangyayari sa kanila pagka sila na lang? Maaring tahimik ang Diyos, pero maaring hindi niya alam ang nangyayari sa iyo. Maaring hindi mo siya nakikita sapagkat hindi mo naman talaga nakikita ang Diyos. Pero hindi ibig sabihin na dahil hindi mo siya nakikita, hindi na siya nagmamalasakit. Nagmamalasakit ang Panginoon. Pakisabi sa katabi mo, magtiwala ka lang. Ano ginawa ng Panginoong Isus sa kanila? Nagagawin din ng Panginoong Isus sa iyo. Sa talatang 39 ito sinabi, tumindig si Jesus. Ayan, tumindig siya. Bumangon si Jesus, sinaway niya ang hangin at sinabi sa dagat, tumahimik ka. Kinausap niya ang dagat. Sinabihan niya ang hangin, pumayapa ka. Tumahimik ka. Sinabi niya sa dagat, tumigil ka. At tumigil ang hangin at nagkaroon ng katahimikan. Dito po makikita natin na ang Diyos, ang Panginoong Hesus, hindi siya nagpapabaya. Purihin ang Panginoon. Mga kapatid, maaring malakas ang bagyo ng pagsubok sa iyong buhay. Ngunit tandaan mo, mas makapangyarihan ang Panginoong Hesus. Amen? Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Mas makapangyarihan. Mas makapangyarihan ng Panginoon. Maaring wala ka ng sapat na kakayanan, ngunit hindi nauubusan ng kakayanan ng Diyos. Tandaan natin yan. Maaring hindi mo alam ang gagawin, ngunit alam ng Diyos ang kanyang gagawin. Magtiwala ka lang. Omniscient siya, alam niya lahat ng bagay, alam niya lahat ng nangyayari. Omnipotent siya, makapangyarihan siya. Maaring hindi mo nakikita ang daan, ngunit nakikita ng Diyos ang tamang daan at maging ang destinasyon ng iyong buhay. Yung pangarap ng Diyos sa iyo, yung plano ng Panginoon sa iyo. Ito yung tinatawag na kabilang ibayo o yung other side, yung kaganapan. Kaya sabi ni Haring David sa Aklat ng Mga Awit, Kabanatang 23, Talatang 4, sabi ni David, kahit dumaan ako sa madilim na libis ng kamatayan, hindi ako matatakot. Bakit? Sapagkat kasama ko ang Diyos. Ikaw ang kasama ko, Panginoon. Purihin ang Diyos. Sa talatang niya, pinapatunayan ni Haring David, kaya nga meron tayong Biblia eh. May salita tayo ng Diyos.
May magbibigay sa atin ng inspirasyon upang patuloy na maging matatag at magtiwala sa Panginoon. Naharapin natin ang mga problema at pagsubok sa ating buhay. Huwag nating takbuhan. Huwag tayong sumuko. Magtiwala tayo sa Panginoon. Kung si David, hindi siya pinabayaan ng Panginoon, sinamahan siya ng Diyos. Tandaan mo kapatid, ikaw din ay kanyang sasamahan, hindi kanya pababayaan. Tandaan po natin, ang presensya ng Panginoong Hesus, ang pinakamatinding pangako niya sa atin, kahit na sa pinakamatinding pagsubok ng iyong buhay. Yung presence niya. Yung 21 araw ko sa ospital, matindi yun mga kapatid. Pero yung presensya ng Panginoon na naramdaman ko, yung pagyakap niya sa akin sa panahon na ako'y nag-iisa, naramdaman ko yon. Kaya yung presensya niya, ang kanyang pinakamatinding pangako na hindi kanya iiwanan, hindi kanya pababayaan. Purihin ang Panginoon. May mga bagay sa buhay natin na hindi natin kayang ayusin. Minsan dumarating tayo sa limitasyon ng ating buhay na sabihin natin, hindi ko na kaya. Paano ko ito malalampasan? May mga problema na hindi mo kayang lutasin. Nahihirapan ka. May mga pagsubok na hindi mo kayang kontrolin. May mga taong hindi mo kayang baguhin. Ngunit maaari mong ipagkatiwala ang lahat ng pagsubok at problema sa iyong buhay dahil ang Panginoong Hesus ay nagmamalasakit sa iyo. Amen? Kaya sabi ng unang Pedro, kabanatang 5, talatang 7, basahin natin ito ng malakas. Handa na kayo? 1, 2, 3. Yan ang sinasabi ng Biblia. Yan ang inspirasyon. Bakit ako matatag? Bakit ako matibay? Bakit sa kabila ng mga pinagdaanan ko mabibigat na pagsubok, mga kapatid, yung 40 taon na paglilingkod ko sa Panginoon, ang tindi ng dinaanan ko. Ang tindi ng pagsubok. Pero ito ang nagpatibay sa akin. Ito ang nagpatatag sa akin. Ito ang nagturo sa akin na magtiwala sa Panginoon. Na ilagak ko sa Kanya, ilagak mo sa Kanya ang lahat ng iyong kabalisahan, ang lahat ng iyong pag-aalala, ang iyong takot, ang iyong pangamba, maging ang sakit at karamdaman mo, ilagak mo sa Kanya. Bakit? Sapagkat Siya ay nagmamalasakit sa iyo. Siya ay nagmamahal sa iyo. Siya ang nagpapagaling. Siya yung katugunan sa lahat ng bagay, sa lahat ng ating pangangailangan. Purihin ang Panginoon. Kaya ito yung pangkatotohanan na dapat nating panghawakan. Tanggapin mo na ang pagsubok ng buhay, bahagi lang ng iyong buhay. Hindi yan ang destinasyon mo. Hindi ka dapat manatili sa pagsubok ng buhay. Pangalawa, tumindig ka at pagkatiwalaan mo ang Panginoong Hesus. Magtiwala ka sa Panginoong Hesus ng buong mong puso. Pangatlo, tumingin tayo sa Panginoong Hesus ng may buong pananampalataya, hindi lamang pagtitiwala, buong pananalig, buong pananampalataya. Dahil ang bagyo ng pagsubok, ang problema ng pagsubok, ang magdadala sa atin sa mas malalim na kapahayagan kung sino si Jesus. Pag dumaan ka sa pagsubok, kapatid, pag dumaan ka sa problema, tumingin ka sa Panginoong Jesucristo. Dahil ang pagsubok, ang problema, ang bagyo ng buhay, ang magdadala sa iyo sa mas malalim na pagkakilala, mas malalim na kapahayagan kung sino si Jesucristo. Si Jesucristo hindi siya katang-isip. Si Jesucristo ay hindi siya yung Diyos na walang pakialam. Hindi po. Kaya nga ang banal na ang ganda ng Biblia. Kaya araw-araw ito aking binabasa. Ito yung nagpapaalala sa akin ng kabutihan ng Diyos. Ito yung lagi nagpapaalala sa atin na mayroong Jesucristo. At si Jesucristo ang kapahayagan ng Diyos sa ating buhay. Hindi mo makikilala ang Diyos kung hindi kay Jesucristo. Si Jesucristo ang daan, ang buhay at ang katotohanan. Walang makaparoroon sa Ama kundi sa pamagitan niya. Si Jesucristo ang katugunan. Ang kapahayagan. Kaya kapag dumadaan ka sa matinding problema, matinding unos ng iyong buhay, tumingin ka sa Kanya ng may buong pananampalataya.
Tingnan natin yung mga alagad. Dahil sila po yung ating halimbawa. Pagkatapos matahimikin ng Panginoong Hesus ang bagyo, sa talatang 4 sinabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad, bakit kayo natatakot? Wala ba kayong pananampalataya? Yan ang sabi ng Panginoong Hesus sa kanila. Alam niyo mga kapatid, minsan nangyayari ito. Tulad ng mga alagad, nagkakaroon din tayo ng takot, ng pangamba, ng pagkabalisa, ng pag-aalala. Kapag dumarating sa ating buhay ang matitinding bagyo ng pagsubok at problema sa ating buhay, natatakot tayo. Yan ang sinasabi natin. Totoo yun. Realidad ng buhay yun. Ngunit tandaan natin kapag tayo po ay tumingin na may buong pananampalataya sa Panginoong Jesucristo, ang mga matitinding problema at pagsubok sa ating buhay ang magdadala sa atin sa mas malalim na kapahayagan ng pagkakilala kung sino si Jesucristo. Tignan po natin yan sa talatang 41. Labis silang natakot. Tignan po natin yung mga alagad. Labis silang natakot. Hindi sila natakot sa Panginoong Hesus na parang natakot sila talagang ayaw na nila sa Panginoong Hesus. Yung sinasabi nitong labis silang natakot, ibig sabihin, nagkaroon sila ng matinding paggalang, ng pagrespeto kay Jesucristo. Nagkaroon sila ng malalim na pagkakilala kay Jesus. Tingnan natin. Sabi nila, sino nga kaya ito? Kahit ang hangin at ang dagat ay sumusunod sa Kanya. Sino siya? Sino sa inyo ngayong umaga? Hawakan nyo na ang hangin. Nakontrol nyo ang hangin. Hangin, dito ka. Sino sa inyo nakagawa na yon? Sa palaginip lang, di ba? Sa palaginip mo lang, mahawakan ng hangin. Sino sa inyo nagpunta kayo sa tabing dagat at hinawakan nyo yung dagat? Nakontrol nyo yung dagat. At nahagis yung dagat sa kabilang ibayo. Sino sa inyo nagawa nyo yon? Wala. Si Jesus lang. Ang Panginoong Jesucristo lamang ang nagbigay ng kontrol at nagpatahimik sa malalakas na hangin. At nagpatahimik sa dagat. Mga kapatid, napakahalaga ito. Alam nyo, pagka nagbabasa ako ng Biblia, hindi ko lang siya binabasa ng parang ordinaryo. Salita ito ng Diyos eh. Ang sabi ng Panginoong Hesus, ang aking salita, espiritu at buhay. Spiritual ito. Salita ito, buhay ito. Napakahalaga na maunawaan natin ito. Bago ang bagyo, kilala nila si Jesucristo bilang isang guro, nagtuturo. Pero pagkatapos ng bagyo sa kanilang buhay, naging mas malalim ang pagkakilala nila kay Jesucristo. Nagkaroon sila ng mas malalim na kapahayagan kung sino si Jesucristo sa kanilang buhay. Na si Jesucristo, siya ang may control sa lahat ng bagay. Maging ang hangin, kontrolado niya. Maging ang malakas na bagyo, kontrolado niya. Maging ang malakas na dagat o yung pag-alon sa dagat, kontrolado niya. Nakilala nila ang Panginoong Hesus sa mas mataas na antas ng pananampalataya. Minsan sa atin po, ang pagkakilala natin sa Panginoon, maliit lang eh. Kaya kapag tayo po ay nagkaroon ng problema, ang iba sa atin nagkaroon ng pagsubok, backslide, mawawala na. Kapag ang iba sa atin kinorek lang, sinabihan lang, sa kanyang masamang pag-uugali, tatalikod na sa Panginoon. Mga kapatid, meron pa tayong kakaharapin na mas matinding problema at pagsubok. Ang mundo natin ngayon nagkakaroon ng pagbabago. Sa ibang panig ng mundo, ang mga Kristiyano, pinapatay, pinupugutan ng ulo, binabalatan. Pero hindi sila tumatalikod sa Panginoon. Bakit? Dahil mas nakilala nila ang Panginoong Hesus sa mas matinding problema at pagsubok ng kanilang buhay. Sa atin, wala lang pamasahe, hindi na magsisimba. Wala lang pera, hindi na maglilingkod sa Panginoon. Pakitapik yung katabi mo, mahiya tayo sa Panginoon. Kaya ako po, meron akong patotoo ng buhay na sa tindi ng mga pinagdaanan ko, wala akong karapatan na tumalikod sa Panginoong Hesus eh.
Bakit? Sapagkat ang Panginoong Hesus ang may kontrol ng lahat ng bagay. Amen? Kung kontrolado niya lahat ng bagay, dapat kontrolado niya tayo. Ang mundo natin ay umiikot, gumagalaw sa pamagitan ng salita ng Panginoong Hesus. Alam niyo mga kapatid, madalas hinahayaan ng Diyos ang mga bagyo ng pagsubok at problema na dumarating sa ating buhay upang magkaroon tayo ng mas malalim na pagkakilala sa Kanya. Pag hindi ka dumaan sa pagsubok, hindi ka dumaan sa matinding problema, hindi mo siya lubos na makikilala. Dadaan talaga tayo, tanggapin natin. Pero dapat magtiwala tayo, dapat tumingin tayo sa Panginoong Hesus para malampasan natin. Minsan dahil kapag dumating ka na sa limitasyon ng iyong buhay at naubusan ka na ng pagkukunan ng lakas, kumbaga parang wala ka ng lakas, matutuklasan mo ng Panginoong Hesus ang katugunan. Makikilala mo siya. Kapag nanghihina ka, mauunawaan mo na ang Panginoong Hesus ang iyong kalakasan. Kapag magulo ang paligid, mararanasan mo na ang Panginoong Hesus ang iyong kapayapaan. Kapag wala ka ng matakbuhan, maiintindihan mo na ang Panginoong Hesus ang iyong kanlungan. Kapag hindi mo na alam kung paano harapin ang kinabukasan, maliliwanagan ka na ang Panginoong Hesus ang iyong pag-asa. Wala nang iba. Purihin ang Panginoon. Kaya dito nagkaroon sila ng matinding kapahayagan kung sino si Jesucristo. At natuto silang sambahin at kilalanin ang Panginoong Hesus sa kanilang buhay. Ang bagyo darating upang subukin ang iyong pananampalataya. Ngunit ginagamit din ng Diyos ang bagyo ng problema ng pagsubok upang makilala mo kung sino ang iyong tagapagligtas. Sino ang magliligtas sa iyo. Darang kasasakit at karamdaman upang maging maliwanag sa iyo kung sino ang manggagamot mo. Kung sino ang magbibigay ng kagalingan sa iyo. At nais ko sabihin sa iyo, hindi ang salita ng doktor ang final authority sa iyong buhay, kundi ang salita ni Kristo. Ang salita ng Diyos. Sapagkat nakasulat sa banal na kasulatan, sa pamamagitan ng latay ni Jesucristo, tayo po ay gumaling. Ang latay niya, ang sugat niya, na kanyang tinanggap, ay kagalingan para sa atin. Ang kanyang kamatayan sa krus, ay pagkabuhay na muli para sa atin. Ang kanyang kapigatian, ang kadustaan ng kanyang dinanas, ay para sa ating kaligtasan at kagalingan. Kapag dumarang tayo sa matinding bagyo ng pagsubok, ng problema, tingin tayo sa Kanya. Sumampalataya tayo sa Kanya. Magtiwala ka ng buong puso. Dahil ilalabas ng bagyo, ilalabas ng pagsubok, ilalabas ng problema ang iyong kahinaan. At kapag nanghina ka, ang kakapitan mo upang ikaw ay lumakas ay walang iba, kundi si Jesucristo lamang. Purihin ang Panginoon. So paano natin malalampasan? Paano natin mapagtatagumpayan ang bagyo ng pagsubok sa buhay? Una, tanggapin natin na ang bagyo ay bahagi ng paglalakbay sa buhay. Dadaan ka dito. Huwag kang mabibigla kapag may pagsubok. Huwag kang mabibigla kapag may problema. Asahan mo may problema. Darating. Pangalawa, tumindig ka na may buong pagtitiwala sa Panginoong Hesus dahil hindi ka niya pababayaan. Pangatlo, tumingin ka sa Panginoong Hesus na may buong pananampalataya. Dahil ang bagyo ng pagsubok ang magpapalalim ng iyong pagkakilala kung sino si Jesucristo. Hindi ko alam ang mga nangyayari sa inyong buhay. Hindi ko alam kung gaano kalakas ang bagyo ng pagsubok, ng problema sa inyong buhay. Hindi ko alam. Ang Diyos lang ang nakakaalam.
Hindi ko alam kung gaano kataas ang mga alon ng problema sa iyong buhay. Na para bang pakiwari mo, nakalubog ka na sa matinding problema. Sisinghap-singhap ka na. Na para bang naghihingalo ka na dahil napakatindi ng problema na kinakaharap mo. Hindi ko alam kung gaano ka katagal na naghihintay sa makapangyarihang pagkilos ng Diyos sa iyong buhay. Hindi ko alam. Hindi ko alam ang laban mo. Hindi ko alam ang pagsubok mo. Hindi ko alam ang problema mo. Hindi ko alam kung gaano kalaki ang iyong problema. Pero nais ko sabihin sa iyo, napakalaki ng Diyos. Napakalaki ng Diyos higit sa iyong problema. Magtiwala ka sa Panginoong Hesus. Manalig ka sa Kanya. Kailangan mong daanan yan. At sa pagdaan mo sa problema ng pagsubok sa matinding unos ng buhay, tumingin ka sa Panginoong Jesucristo. At magkakaroon ka ng mas malalim na kapahayagan ng pagkakilala sa Kanya. Ikaw at si Jesus, magkasama. Ilagak mo sa Kanyang lahat ng iyong kabalisahan, ang lahat ng iyong kalungkutan, ang lahat ng iyong kapigatian, ang lahat ng iyong problema, ibigay mo sa Kanya. Sabi ng Panginoong Hesus, lumapit kayo sa akin, kayo mga napapagal, kayo nabibigatan ng luba. At bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Tandaan natin mga kapatid, ang sakit at karamdaman, hindi yan ang destinasyon ng iyong buhay. Ang kahirapan, hindi yan ang destinasyon ng iyong buhay. Merong destinasyon para sa iyo. May plano ang Diyos para sa iyo. At ang plano ng Diyos ay hindi upang ikaw ay lubusang mahirapan o maging miserable ang buhay. Hindi niya nais na ikaw ay mapahamak, hindi niya nais na ikaw ay mawala. Nais niya magtiwala ka sapagkat siya ay mayroong plano sa iyong buhay.